May 1,000 piso ka ba ngayon? Huwag mo muna itong gastusin sa milk tea o online shopping. Sa video na ito, ituturo ko sa iyo kung paano ang maliit na perang hawak mo ngayon ay pwedeng maging simula ng iyong financial freedom. Bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mas marami pang tips at kaalaman tungkol sa negosyo, pera at tagumpay, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi mo ma-miss ang ating mga susunod na video. May mga taong naniniwala na kailangan ng malaking kapital upang kumita at umasenso sa buhay. Ngunit ang katotohanan, maraming matagumpay na negosyo at pagkakakitaan ang nagsimula sa maliit na puhunan. Ang sekreto ay hindi kung gaano kalaki ang iyong puhunan, kundi kung paano mo ito ginagamit at pinalalago. Narito ang ilang paraan kung paano mo mapapalago ang iyong 1,000 piso. Panoorin hanggang dulo. Una, pagbili ng wholesale tingi-tingi business. Isa sa mga praktikal na paraan upang mapalago ang iyong 1,000 piso ay ang pagbili ng mga produktong kailangan ng mga tao araw-araw. Maaari kang bumili ng kape, shampoo, sabon, o iba pang pangunahing pangangailangan sa mas mababang presyo at ibenta ito ng tingi sa iyong mga kapitbahay. Ang maliit na patong o tubo kada piraso ay mabilis mag-reproduce ng iyong kapital kung mabilis ang ikot ng produkto. Tandaan, sa negosyo, hindi palaging laki ng tubo ang mahalaga. Mas mahalaga kung gaano kabilis umiikot ang iyong puhunan at kung gaano kadalas kang kumita. Pangalawa, load retailing. Kung naghahanap ka ng negosyong mababa ang puhunan, isa sa mga magandang opsyon ang load retailing. Sa pamamagitan lamang ng iyong cellphone, maaari ka nang magbenta ng load sa mga kaibigan, kapitbahay, katrabaho, o maging sa mga kakilala mo sa komunidad. Bagamat maliit lamang ang tubo sa bawat transaksyon, maaari itong lumaki kapag dumami ang iyong mga regular na customer. Hindi mo rin kailangan ng malaking puhunan upang makapagsimula. Kaya isa ito sa mga patok na pinagkakakitaan ng maraming Pilipino sa mababang puhunan. Ang kagandahan sa negosyong ito ay ang mabilis pag-ikot ng iyong puhunan at ang pagkakaroon ng maraming suki. Pangatlo, street food business. Kung mahilig kang magluto o magbenta ng pagkain, maaari mong subukan ang street food business. Sa halagang 1,000 piso, maaari ka nang bumili ng mga sangkap at magsimulang magbenta ng mga paboritong street food tulad ng fishball, kikiam, squid ball, hotdog, o iba pang meryendang patok sa mga tao. Ang ganitong uri ng negosyo ay may malaking potensyal dahil pagkain ang isa sa mga pangunahing pangangailangan ng mga tao araw-araw. Kapag masarap ang iyong produkto at maayos ang iyong serbisyo, mas malaki ang tsansang dumami ang iyong mga customer. Ang sekreto sa negosyong to ay ang kalidad ng produkto, magandang lokasyon, at mahusay na pakikitungo sa mga mamimili. Minsan, ang simpleng negosyong nagsimula sa maliit na puhunan ay maaaring maging daan sa mas malaking pagkakakitaan sa hinaharap. Pang-apat, palamig na pangnegosyo. Isa rin sa mga patok na pagkakakitaan tuwing panahon ng tag-init ay ang pagbebenta ng mga palamig. Sa maliit na puhunan, maaari kang magsimula sa paggawa at pagbebenta ng iba't ibang inumin tulad ng gulaman, sagot gulaman, buko juice, iced tea, lemonade, at iba pang paboritong pampalamig. Mabenta ito sa mga lugar na maraming tao tulad ng palengke, mga paaralan, harap ng simbahan, mga terminal, opisina, pabrika, residential areas, subdivision, at mga kalsadang maraming dumaraan araw-araw. Patok ito sa mga bata at maging sa mga taong naghahanap ng pampalamig, lalo na kapag mainit ang panahon at tuwing hapon.
Siguraduhin lamang na malinis ang pagkakagawa ng mga inumin at ang mga lalagyan nito. Mas nakakaakit din sa mga customer kung presko ang mga paninda at malinis at maayos ang pagkaka-set up ng iyong pwesto o stall. Panglima, kakanin o baked goods. Ang paggawa ng kakanin o baked goods ay isa sa mga patok na negosyong maaaring simulan sa maliit na puhunan. Sa halagang 1,000 piso, maaari ka nang bumili ng mga pangunahing sangkap at magsimulang gumawa ng mga produktong maaaring ibenta sa inyong komunidad. Maaari kang magbenta ng puto, kutsinta, mahablangka, brownies, cookies, banana bread, o iba pang paboritong merienda. Maraming tao ang naghahanap ng masarap at abot-kayang pagkain, lalo na para sa merienda, handaan, at mga espesyal na okasyon. Kapag masarap at dekalidad ang iyong produkto, mas malaki ang tsansang magkaroon ka ng mga suki at makatanggap ng paulit-ulit na mga order. Mga tips kung paano ito palaguin. Una, siguraduhing masarap at dekalidad ang iyong produkto. Sa negosyo ng pagkain, ang lasa at kalidad ang ilan sa pinakamahalagang dahilan kung bakit bumabalik ang mga customer. Ikalawa, panatilihing malinis at maayos ang pagkagawa ng iyong mga paninda. Mas nagtitiwala ang mga tao sa mga pagkaing malinis at ligtas kainin. Ikatlo, gamitin ang social media upang mas maraming tao ang makaalam sa iyong negosyo. Panghuli, matutong magtabi at mag-reinvest ng bahagi ng iyong kinita. Sa halip na gastusin agad ang lahat ng kita, gamitin ang bahagi nito upang makabili ng mas maraming sangkap at mas mapalago pa ang iyong negosyo. Pang-anim, ice candy business. Ay isa rin sa mga patok na negosyong maaaring simulan sa maliit na puhunan ngunit may magandang potensyal na kumita. Kailangan mo lamang ng mga pangunahing sangkap, plastic, at freezer upang makapagsimula. Maaari kang gumawa ng iba't ibang flavors tulad ng chocolate, buko pandan, melon, mango, ube, at iba pang paboritong lasa ng mga mamimili. Madalas itong mabenta sa mga lugar na matao, tulad ng mga paaralan, terminal, palengke, construction sites, at mga palaruan. Maaari ka ring magbenta sa inyong bahay at maglagay ng karatulang ice candy for sale sa labas upang makahikayat ng mga customer. Dahil maliit lamang ang puhunan, maaari kang magkaroon ng magandang tubo sa bawat benta. Kapag masarap, malinis, at abot kaya ang iyong ice candy, mas maraming tao ang mahihikayat na subukan at tangkilikin ang iyong produkto. Malaki ang papel ng magandang lokasyon, kalidad ng produkto, at maayos na serbisyo sa paglago ng negosyong mo. Pang-pito, homemade desserts. Negosyong patok sa maliit na puhunan at laging may demand sa mga mahilig sa matatamis. Perfect ito para sa gustong magnegosyo mula sa bahay gamit lamang ang mga simpleng sangkap. Maaari kang magtinda ng gelatin, leche flan, brownies, cookies, banana bread, mahablangka, yema, pastillas de leche, puto, kutsinta, at iba pang masasarap na desserts. Ang mga produktong ito ay madalas hinahanap sa mga handaan, okasyon, at maging sa simpleng merienda sa araw-araw. Pwede mo rin itong ibenta online sa pamamagitan ng pagpo-post ng iyong mga masasarap na desserts sa Facebook, Instagram, TikTok, at Marketplace, at paggamit ng hashtags para mas maraming makakita ng iyong produkto. Kapag nasarapan ang mga mamimili sa iyong paninda, maaari ka nilang irekomenda sa kanilang mga kaibigan at kakilala. Upang mapalago ang iyong paninda, makipag-partner sa mga lokal na tindahan, magbigay ng mga promo o discount, at panatilihin ang mataas na kalidad ng iyong produkto. Huwag magtipid sa mga sangkap kung gusto mong bumalik-balik ang iyong mga customer. Tandaan,
Ang lasa ang isa sa mga pinakamahalagang dahilan kung bakit nananatili ang iyong mga suki o customer. Pangwalo, ukay-ukay reselling. Ang ukay-ukay ay isa sa mga popular na negosyo sa Pilipinas at patuloy na mataas ang demand nito. Marami na rin ang kumikita sa negosyong ito dahil sa abot-kayang presyo at magandang kalidad ng mga damit. Maaari kang magsimula sa maliit na puhunan at bumili ng mga piling damit na maaari mong ibenta sa mas mataas na halaga. Maraming mamimili ang naghahanap ng mga branded at dekalidad na damit na hindi kailangang gumastos ng malaki. Maaari mo itong ibenta sa iyong mga kakilala, kapitbahay, at maging online sa pamamagitan ng Facebook, TikTok, Instagram, at Marketplace. Kapag marunong kang pumili ng magaganda at usong damit, mas madali kang makahikayat ng mga mamimili. Maaari ring tumaas ang iyong tubo depende sa brand at kalidad ng paninda, lalo na kung ito ay lalabhan, plansahin, at aayusin ng maayos. Pagkatapos ay kukunan ng malinaw at kaakit-akit na larawan bago ibenta online. Para lumago ang iyong ukay-ukay na negosyo, mahalagang mag-focus sa kalidad ng mga damit, tamang pagpepresyo, at epektibong diskarte sa pagbebenta. Tips: para lumago ang iyong ukay-ukay negosyo, mag-focus sa kalidad ng mga damit, tamang pagpepresyo, at epektibong diskarte sa pagbebenta. Gamitin ang social media dahil isa ito sa pinakamabisang paraan upang makahanap ng mga mamimili. Maaari kang mag-live selling sa Facebook at TikTok upang maipakita ng mabuti ang bawat branded at dekalidad na paninda. Mahalaga rin ang pagkuha ng malinaw at kaakit-akit na mga larawan kung balak mong ibenta ang mga ito online. At higit sa lahat, maging magalang, palakaibigan, at approachable sa iyong mga mamimili upang magkaroon ng magandang reputasyon ang iyong negosyo. Tandaan, ang magandang kalidad ng paninda, mahusay na serbisyo, at tamang paggamit ng social media ay ilan sa mga susi upang mapalago ang iyong ukay-ukay na negosyo. Pang-siyam, pasabay delivery service. Isang negosyong maaaring simulan sa maliit na puhunan. Maaari kang kumita rito sa pamamagitan ng maliit na patong sa presyo ng item at service fee para sa pagbili at pagde-deliver ng mga pinapasabay ng iyong mga customer. Maraming tao ngayon ang abala sa trabaho, negosyo o mga gawaing bahay. Kaya mas pinipili nilang magpasabay na lamang ng kanilang mga kailangan kaysa maglaan pa ng oras sa pamimili. Kung madalas kang pumunta sa palengke, supermarket, mall, o iba pang pamilihan, maaari kang kumita sa pamamagitan ng pagbili at pagde-deliver ng mga pinapasabay ng iyong mga customer. Maaari kang tumanggap ng mga order mula sa mga kapitbahay, kaibigan, katrabaho, at maging sa pamamagitan ng Facebook, Messenger, at iba pang social media platforms. Sa bawat order, maaari kang maningil ng maliit na service fee. Habang dumarami ang mga taong gumagamit ng iyong serbisyo, maaari ring tumaas ang iyong kita. Sa ganitong uri ng negosyo, mahalaga ang pagiging maagap, maayos na pakikitungo sa mga customer, at pagtitiyak na tama at kumpleto ang bawat order. Maaari ka ring gumawa ng Facebook page o Messenger group upang mas madaling makatanggap ng mga order at makapagbigay ng updates sa iyong mga customer. Pang-sampu, Shopee o Facebook reselling. Sa panahon ngayon, maraming mga Pilipino ang kumikita sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga produkto online. Sa halagang 1,000 piso, maaari ka nang magsimula sa Shopee o Facebook reselling at magbenta ng mga produktong mataas ang demand sa mga mamimili. Pwede kang magbenta ng mga accessories, beauty products, household items, school supplies,
phone accessories, jewelry, bags, at iba pang mga produktong laging hinahanap ng mga tao. Pwede mong i-post ang iyong mga paninda sa Facebook, Facebook Marketplace, Messenger, TikTok, at iba pang social media platforms upang mas maraming tao ang makakita ng iyong mga produkto. Mahalaga rin ang pagkuha ng malinaw at kaakit-akit na mga larawan, paggamit ng tamang hashtags at maayos na description, pati na ang paglalagay ng tamang presyo sa bawat produkto. Malaking tulong ang mga ito upang makahikayat ng maraming mamimili. At kapag maganda ang kalidad ng iyong paninda at maayos ang iyong serbisyo, mas madali mong makuha ang tiwala ng mga customer. Tandaan, hindi kailangan ng malaking puhunan upang makapagsimula sa online selling. Sa tamang produkto, tamang diskarte, at sipag, ang maliit na puhunan ay maaaring maging daan sa mas malaking oportunidad at kita. 11. Snack packs o merienda packs. Isang patok na negosyo sa Pilipinas na ready to eat. At mababa ang puhunan. Ito ay kombinasyon ng mga pagkain tulad ng puto, maruya, banana Q, mani, chichirya, biscuits, at iba pang merienda na may kasamang palamig. Pwede itong gawing pambaon ng mga estudyante, merienda sa opisina, at pwede rin pang regalo sa mga okasyon. Kapag malinis ang pagkakaprepare, maayos ang packaging, at tama ang presyo, mas nagiging kaakit-akit ito sa mga mamimili. Maaari mo rin itong ibenta sa inyong komunidad o i-post online upang mas maraming tao ang makakita ng iyong paninda. Tandaan, hindi kailangan ng malaking puhunan para makapagsimula ng negosyo. Sa tamang produkto, tamang diskarte, at sipag, ang maliit na puhunan ay maaaring maging daan tungo sa tagumpay. 12. Preskong isda reselling. Ang negosyong isda ay isa rin sa mga patok na negosyo sa Pilipinas at mabilis kumita dahil araw-araw itong kailangan ng maraming pamilya. Pwede kang magsimula sa maliit na puhunan at direktang bumili sa bagsakan o fish port upang makamura at maibenta ito sa inyong lugar. Kailangan mo lamang ng banyera, yelo upang mapanatiling presko ang iyong paninda. Maaari kang magbenta ng galunggong, tilapia, tamban, bangus, at iba pang uri ng isda na karaniwang hinahanap ng mga mamimili. Maaari ka ring tumanggap ng mga advance order mula sa mga kapitbahay, kaibigan, at kakilala upang makasiguro ka agad ng benta bago pa man makarating ang iyong paninda. Kapag sariwa ang iyong panindang isda, maganda ang kalidad, at abot kaya ang presyo, tiyak na magiging suki mo ang buong barangay, lalo na kapag nagustuhan nila ang iyong serbisyo. Kung nais mong magtagumpay ang iyong negosyo, mahalaga ang maagang bumili ng paninda, panatilihin ang kalidad ng mga isda, at magbigay ng maayos na serbisyo sa iyong mga customer. Tandaan, ang preskong produkto at maayos na pakikitungo sa mga mamimili ay siyang susi upang mapanatili ang iyong mga customer. 13. Dishwashing liquid o liquid detergent reselling. Isa ring magandang ideya na pagkakakitaan dahil araw-araw itong kailangan sa mga restaurant, tahanan at laundry shop. Patok ito sa mababang puhunan pero malaki ang tubo. Sa halagang 1,000 piso, maaari ka nang bumili ng mga sangkap, lalagyan, at iba pang kailangan upang makapagsimula. Para lumago ang iyong negosyo, tiyaking mabango, malapot, at mabula ang iyong dishwashing liquid. Kapag maganda ang kalidad ng iyong produkto, tiyak na babalikan ka ng mga customer. Mag-alok din ng wholesale price at magbigay ng discount sa mga bumibili ng maramihan tulad ng mga laundry shop, restaurant,
karinderya, at iba pang maliliit na negosyo. Pwede mo ring i-promote ang iyong paninda sa social media at maaari ka ring maglagay ng karatula sa labas ng iyong bahay na dishwashing liquid for sale upang mas maraming tao ang makaalam sa iyong produkto. Tandaan, hindi kailangan ng malaking puhunan para makapagsimula ng negosyo. Sa tamang produkto, tamang diskarte, at sipag, ang maliit na puhunan ay maaaring maging daan tungo sa tagumpay. Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutan i-like, i-share, at mag-subscribe. Paki-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga susunod na videos tungkol sa negosyo, pera, at tagumpay. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi.